Ito ablihan ng atong Biblia, 2 Corinthians 11. 2 Corinthians chapter 11. Corinthians 11 verse sugod tawag basa 24 ako ngayon ang tanan nga makakaya pa sa pagtindog pero kung apikin na ay napagtindog 2 Corinthians chapter 11 verse 24 hantod sa verse number 28 katong walay mga kabilinggan sa lawas 24 to verse 28 ato ning dunganan sa pagbasa 2 Corinthians 11 verse 24 sugod hantod sa verse number 28. Ready? Verse 24 dungan. Of the Jews save I 40 stripes saved one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Last verse. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. May God bless His holy word. Pabilin sa pagtindog. Let's pray. O Dios nga labing gamhanan, ikaw Ginoo tag-iya sa matakusan namo kakinabuhi, ikaw Ginoo ang among gisimba, among hari, among Dios, among manluluwas. Salamat Ginoo sa another day nga imong gidugang sa among kinabuhi. Thank you Ginoo for the gift of life. Thank you Ginoo sa maayo nga lawas nga imong gihatag sa matagusa. Salamat Ginoo bisan pa Ginoo sa matagusa nga niya karon nga buntag apong pag-ampo Dios. Gamita ang imong alagad sa pagwali sa imong pulong ang matagusa Ginoo karon nga buntag ganiya dinhi Ginoo kung kinahanglan kami pagabadlungon badlunga kami amahan kung kinahanglan kami Ginoo nga dasigon dasiga kami Ginoo sa imong pulong kay imong pulong gihatag kini Ginoo for reproof for rebuke for instruction Ginoo alang Ginoo sa pagkamatarong Ginoo sa imong katawhan giyahi o Dios sa matagusa kanamo ablihi ang among kasing-kasing unahuna og salabutan nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi sa pangalan ni Jesus amo kining lawman nga madawat. Amen. Balik sa itong lingkuranan. Makalingkod ang tanan. Na dinhi sa libro sa 2 Corinthians, ang iglesia, ang Corinthians, usa kini sa dapit, usa kini ka lugar. Og diin didto nga lugar sa Corinthians, gibutngan ni Pablo, nagatukod sila didto og gitawag nga iglesia o simbahan. Busa kining libro sa 1 Corinthians o 2 Corinthians, gisulat kini ni Paul alang sa mga Kristohanon nga nagpuyo didto sa Corinth. Gitawag ang tao nga nagpuyo sa Corinth, gitawag og Corinthians. So sama sa Philippines, gitawag ang mga tao nga nasa Philippines og Filipinos. Kining Corinthians, mao ni siya ang mga tao nga nagpuyo sa Corinth. I hope nga kasabuta. Ngano pastor gitawag nag Corinthians kay mga Kristohanon ni nga nagpuyo sa Corinth. Gitawag sila og Corinthians. Okay? So ang 1 Corinthians og 2 Corinthians alang ni sa mga Kristohanon nga lumulupyo sa Corinthians. Gisulat ni Paul para sa mga Kristohanon nga tua sa Corinto. So 1 Corinthians og 2 Corinthians. Now dinhi sa mao nga libro, ingon pa sa pulong sa Dios sa atong gibasa verse 24. Makita nato dinhi ang kasaysayan kaagi ni Paul iyahang mga kalisdanan, iyahang mga pagantos og mga paglutos sa dihang misunod siya kang Ginoong Hesukristo. Now, sa verse 24, ingon pa niya, of the Jews, 5 times receive I 40 stripes
save one. Grabe nga kalisod, grabe nga mga paglutos sa diyang si Pablo, nahimo nga apostolis ni Ginoong Kristo, kay ang mga Hudiyo, kalima kahigayon, nakadawat siya og pila ka stripes? 40 stripes save one. Pila man na? 40 stripes save one. That's 39 stripes. Kapila ni nahitabo? 5 ka bisis. 5 times. Ingon pa na sa verse 24 of the Jews, 5 times receive I 40 stripes save one. Adunay 39 ka mga labahag sa bunal. Ambot lang og asa ni dapit nga bunal. Asa ni ng labahag ang 39. Unya di lang ni kausa, di lang ni kaduha, apan 5 ka bisis siya gikulata og 39 ka bunal. Ambot lang unsa ang significance nganong sa ilang panahon 39 mangyud ka bunal ang tingali mao ni lutos. Mao ni siya ang silot sa tao. Sa ilang panahon na ibalaod nga dunay 39 ka bunal imong madawat, which nadawat ni Pablo ang 39 ka bunal sa 5 kahigayon. Sakit man gay nang bunalan tag kausa. Ambot lang kung unsa ang bunal nga gigamit, unsa ni nga rad. Kami ingon ta og rad, di man ni gamay. Pinakagamay sa rad tingali kumagko sa kamot, rad na siya. Gitawag sa Biblia og rod of correction. Can you imagine kung murag kumagko sa kamot ang ibunal si moha unya sanga sa bayabas? 39 ka bunal. Hangyo ta sa likod lang tanan. Laliman ka ng 39 ka bunal. Pertinan sa kita. Mao ni ang naagian ni Pablo tungod kay iyang gipili nga mosunod siya kang Ginoong Kristo. Amen? Kung sa nahitabo sa verse 25, thrice was I beaten with rods, nadugangan pagyod. Once was I stoned. Kaagi pud si Pablo nga giunsa siya? Gibato. Unsa pagyod? Thrice I suffered shipwreck. Katulog yod ang barko, bangka, sakayan, iyang gisakyan, nalunod. Unsay mo huna-huna kung tuwa ka sa laod? Unya nalunod ang barko nga imong gisakyan. Imong huna-huna na nagyud ang iho. Na nagyud ang shark. Maklaro na gyud nako ang iyang ngipon. Naliman ka na katulo nalunod ang barko nga gisakyan ni Paul, pero wag gyud namatay si Paul. Gispare gyud siya sa Ginoo kay gamiton pa gyud siya sa Dios pagwali sa mayong balita. A night and a day I have been in the deep. Usa ka adlaw, usa ka gabi ito siya sa asa siya? In the deep. Asa man eh? Tuwa sa loud. Wa na kay makita nga kahoy, wa na kay makita nga building. Ang imo makita dito sa loud, puros na lang yung tubig. Dili na ang imo makitaan dito kay di na blue. Unsa na ang tubig sa loud? Itom na. Grabe na gyud ang iyang kahimtang. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, na mga kawatan, kakuyaw, delikado, in perils by mine own countryman, kanunay siya nga naa sa kakuyaw, kanunay siya nasa hulga iyang kinabuhi, in perils by the heathen, in perils bisan tuwa sa syudad, wa siya kalinaw, kanunay siya patyunon, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the false brethren, in weariness. Saan ang weariness? Kakapoy. Weary. Ingon ba ni Paul? Diha sa kakapoy, in painfulness. Diha sa kasakitan, in watchings. Saan ang watchings? Walay tulog. Nakagi na mo walay tulog? Kung wa kay tulog, buyong. Kung wa kay tulog, lipong ka. Ingon pa ni Pablo, kaagi ko og kakapoy, kaagi ko og kasakit,
kaagi ko nga walay tulog, kaagi kong kagutom, kaagi kong kauhaw, kaagi kong fasting, kaagi kong tugnaw, kaagi kong kahubo. Di na basta-basta nga kaagi. Amen? Tugnaw kaayo to ka sa loud. Perting tugnawa, ingon pagid niya nakedness, kaagi pagid si Pablo nga wa nay sakot, wa nay sanina, kanus aga ni nahitabo sa iya ha. Katuban ning giloto siya, katuban ning tuwa siya sa loud, gawa na siya sanina. Pero kabalo kaon sa ingon niya sa verse 28, beside those things that are without, kanang kakapoy, kanang kasakit, way sanina, kagutom, ingon pa niya, kanang mga butanga nara na sa gawas. That which cometh upon me daily, the care of all the churches. Giantos nako ning tanan, bisagutmon ko, uhawon ko, wa ko'y sanina, malunod ko sa barko. Ingon pa niya, ako ning giantos tugnaw kaayo. Giantos nako ning tanan. Kay ang kabalaka, nagaabot kanako kada adlaw. Ingon pa niya, nagaabot kanako kada adlaw. The care of all the churches. Ang kabalaka sa tanan nga mga kasimbahanan. Daghan kayong mga kasimbahanan nga adtuan ni Paul, iyang bisitahon. Naapay church dito sa Ephesus, naapay church sa Galatia, naapay dito sa Colossae, ngayang adtuon, ingon pa ni Paul, the care of all the churches. Ang kabalaka ni Paul na sa mga kasimbahanan. Nabalaka siya, unsa naghatong simbahan dito sa Colossae, unsa nagatong simbahan nga gidala ni Timothy, kumusta nagato sila dito sa Ephesus. Mo na nga bisan pa magkalunod-lunod ang yang barko nga sakyan, bisan pa magkagutom-gutom si Pablo, mubaklay siya sa disyerto, kay naa siya kahangawa sa simbahan. Amen? Pero ang uban nga membro, walay pagpakabana. Pero si Paul, agi siyang kagutom, agi siyang kahubo, agi siyang mga latos para lang pag-atiman sa mga simbahan. Pero ang uban membro, way pakabana sa simbahan. Kristohanon karon nga buntag ang title sa mensahe, Problems to Confront in the Church. Unsa man ang mga problema nga angay komprontahon sa simbahan. Kay bisan asa ta nga simbahan mo adto, tanan simbahan na agyoy problema. Muhawa ko ani nga simbahan, balhin ko kay na may problema dinhi. Pag abot nimo dito sa pika simbahan, mag-atubang gihapon ka didto og problema. Ngano man? Kay ang problema una sa tanan naa sa atong kasing-kasing. Kay ang problema una sa tanan kita mismo problema na tangdaan. Don't you know nga ang tanan nga tao sa simbahan gadala og problema? Nagampo ta og pulo ka pamilya, susama ra nga nagampo ta og pulo ka problema nga idugang sa Dios. Ug mao na ang kamatuoran. Tanan nga tao gadala og problema. Mo na sugod karon magampo na ko, Lord. Di na ko magampo og dugang tao simbahan akong iampo bag-o na, Lord, dugangi ang akong problema. Kaya ang problema mo na siya ang tao sa simbahan. Which literally tinuod gyud ni. Amen? Di man gyud ni nato ika-deny. Mismo si Pablo, grabe nga problema gidil ni Pablo. Dinhi sa 1 Corinthians, grabe ang Church of Corinth, grabe ka problemado nga iglesia gyud, grabe gyud nga simbahan. Adunay usa ka anak, giilog niya ang asawa siyang papa. Nahitabo sa 1 Corinthians chapter 6 to chapter 7. Naggrabe gyud ni Pablo, ingon pa ni Pablo, inyo pang gipanghambog ang inyong sala nga gakahitabo dinhi sa inyong simbahan, wa ba mo maulaw sa inyong gibuhat? So karon nga buntag, ang tema akong isgutan, problema nga kumprontahon sa iglesia. Kaya ang iglesia namang gyud problema. Amen? Kinsa ganitong problema? Ako. Di nato itudlo sa kana sila problema gina sila sa simbahan, no.
Kita ang problema sa simbahan. Amen? Ano man, kay naapata sa unod. Kay mismo si Pablo nag-ingon, gitudlo niya yung kaugalingon, ako ang problema. Ang butang nga gusto na ako buhaton, ingon pa ni Paul, di na ako bumbuhat. Pero katong sala nga di na ako gusto buhaton, ingon ni Pablo, mao hinuon ang akong mabuhat. Si Pablo, ang apostoles, nagsulat og 13 ka libro, ingon pa niya, ang di na ako gusto buhaton, mao hinuon ang akong mabuhat. Ang maayo, nga gusto na ako buhaton, di na ako mabuhat. No na nga, Kristohanon, bato-bato sa langit. Unsa ingon na? Unsay sumpay? Ang matamaan, wag lang magalit. Kay naagay problema sa simbahan. O ang problema sa simbahan, dili pwede nato daganan. Amen? Dili pwede nato talikdan. Ang problema, dili pwede pasagdan. Ang problema, badlungon gyud. O aware ko ani nga kung mubadlong ko sa problema, nayuban masuko, nayuban mundang og simba kay gibadlong. Ang pagbadlong dili ni daotan. Amen? Sa balay, once ang anak badlongon, pwede siya mulayas. Kay gibadlong sa siyang papawit sang uban, ning layas gyud. Kay gibadlong sa amahan. Ang uban pod nga gibadlong nag-usab na binuotan maayo. Karon kini nga pagbadlong basin ay mulayas ani. Unta wala. Amen. Kay mubadlong ko dili kay nasuko ko ninyo. Mubadlong ko kay nagpangga ko ninyo. Amen. Ang amahan bitaw badlongon ni anak nak. Ayaw pa ni Garilio. Kitaan man niya ni Garilio yung anak. Lami kay buga-buga to sa anak. Kitaan man sa amahan. Gisumbag. Suko ang amahan. Noon, dili ko manumbag. Manglaparo raman ko. Bitaw. Ato kinamidya lang na. Pero, ang problema, dili gyud pwede i-tolerate. Amen? Ang problema, angay gyud i-deal. Angay gyud i-address. Dili pwede sa inyong balay nga ang imong anak nangawat og 20. Ay, okay ra na, anak. Dili, oy. Badlungon gyud na nimo. Nak, dili maayo mangawat og 20. Pila? 50? Badlongon gyud na. Oh. Badlongon nimo, magbadlong tingali imong kamot di ambe kay bunalan ang kamot. Kay tudloan nimo na dili mangawat og 20 kay 50 ra. So nay pagbadong tudloan man gyud nato ang anak. Amen? Mga ginikanan, kung inyong anak nangawat og piso, ayaw gyud nagpasagdi. Sulti gyud siya nak. Sala ang mangawat og piso. Pangayo. Tudluin yung anak. Pag once mangayo inyong anak, pa tagay kog kwarta. Ingon din ka nga, why kwarta? Ana din imong anak sa bulsa. Napa? Namakak kasi mong. Kung mangayo imong anak og kwarta ing nga, nak, kining kwarta ni Papa nak, kulang pa ni ipalit og sigarilyo nak. Ano, mangayo pa ka? Tugani sa tinuod kay bakakan nimo ang imong anak dili maayo. Kini akong kwarta nak, sinsilya ra gini, pliti ra nako ni nak. Kung wa ko'y pliti nak, magbaklay ko sa akong trabaho nak na mawalan niya akong high blood. So sultihan gid ang anak, dili maayo nga limbungan ang anak. Amen? Ina nga kani budget ra gid ni, pagbayad ra gid ni ginamos nak. Mao gid atong isudan. Kung ako pa ning ihatag sa imo wala na tay kwarta. Susultihan nato sa tinuod para ang inyong anak makabalo siya luya day ni Papa oy wala day kwarta, wala day budget. So dapat makasabot sila na. Karon nga buntag balikon nako. Problems to confront in the church. Naay mga problema sa simbahan nga dapat i-confront dinhi sa kinabuhi ni Pablo. Una, verse 24. Eta magdugay kay natin paniudto naman siguro. Of the Jews 5 times receive I 40 tribes, save one. Una nga problema to confront in the church. The people problem. Ang problema sa mga tao. Kisgot ang problema sa tao din sa simbahan, di na nako isa-isahon.
Kay di igid ta mahuman aning problema pa lang ninyo atong hisgutan. Ako pa lang problema hisgutan. Na, di na mo kabayad sa akong utang. Daghan yung kayong problema. So, the people problem. Problema sa iglesia nagi problema. Naay mga problema nga atong i-address. Kung maligsan ka ani nga problema, ayaw lag kasuko. Siguro panahon na nga, moingon ka nga, mag-usab na siguro ko. Amen? Now, din sa verse number 24, ang problema ni Paul, mga Hudyo. Unsa si Paul? Hudyo. Ang iya pang giproblemahan, iyahang own countrymen, mga kaliwat ra pud niya. Iya harap pong mga parinti, siguro tong uban, mga kumpari to niya. Kaysa una, manglulutos man si Pablo, karon nga nahimo siyang apostoles, gilutos na pud siya. 39 ra noon. 39 ra kalabahag sa likod. Saga to ng labahag. 39 kabunal. Nagproblema si Pablo sa mga katawhan, mga Hudyo nga kauban niya. Kay ginalutos na si Pablo isip apostoles ni Ginoong Hesukristo natin. Man nato that every Christian, every individual in the church represents a problem. Kada usa nato naagyoy problema sa atong kinabuhi. Og dinhi sa simbahan, ang problema makita gyud na ni pastor kay si pastor himantayon. Pagbasa nako sa pulong sa Ginoo, makita gyud ang problema matag usa nato. Now, I want you to turn to John 20 verse 19. John chapter 20 verse 19. Then the same day at evening, pagkagabi, being the first day of the week. Unsa ning first day of the week? Tanawan yung kalendar to sa likod. Unsay unang adlaw sa semana? Domingo. Ingon sa Biblia, pagkagabi, unang adlaw sa semana, sa ato pa, Domingo sa gabi. Unsay ilang gihimo? When the doors were shut, yun sa nila ilang pultahan? Ilang gisirado. Nga naman, unsay hinungdan? For fear of the Jews. Came Jesus and stood in the midst and saith unto them, perting hadluka nila sa mga Hudyo, kay bago ra nila gidakop si Ginoong Hesukristo o ilang gilansang sa cross sa dihang nagtigom sila Domingo sa gabi, wa sila nagtigom og Domingo sa buntag kay masakpan sila. Domingo sa gabi sila nagtigom, gisira nila ang pultahan kay nahadlok sila sa mga Hudyo. Niabot si Jesus, unsa giingon ni Jesus? Is bianto yung ni ang ilang gikinanglan. Kalinaw maana kaninyo. Niini nga panahon sa ilang pagtigom, wa gyud sila kalinaw. Gani gisira nila ilang pultahan kay nahadlok sila sa mga Hudyo. So una nga problema din is problema sa mga tao, mga Hudyo, nahadlok sila. Sa ato pud Kristohanon, usay musimba ta mahadlok ta. Biya na to ning balay. Kasi mo bantay di ba? Mahadlok ta. Musimba ko karon nga double pay ra ba karon? Natay kahadlok. Kinipod sila na sila fear of the Jews. Musimba ko nga inigsimba na ko, kantsawan ra ba ko sa kumpare? Pre! Buta na rin ka karon pre. Napayaga-yagaon kayo nga mga bigyan si pare na ko. Diyos na nakayo ba? Naging mga yaga-yagaon na panahon sa Hudyo. Si Pablo mismo, nakaagi ani siya mga kumpare. Kauban niya naglutos karon. Siya na po'y gadakpon. 39 kalabhag. So, fear of the Diyos. Kristohanon, sa atong kinabuhi, di tangay mahadlok, amen? Wala gani nahadlok panahon sa katong Pride Month. Kisa sa inyo aware sa Pride Month? Aware mo? Kita niyo sa Facebook? Gani, ang SM, ang ilahang pedestrian, ano say color? Rainbow na. Rainbow na ang pedestrian sa SM? Kay Pride Month. Di na ninyo itago kung kinsa mo. Ipagawas na daw.
Sige, ipagawas niya para silutan mo sa Dios. Ang Dios supak gyud mahitungod sa Sodomi. Gani gisunog sa Dios ang Sodom ug Gomora tungod sa sala sa Sodomi. Unsa na Sodomi, pastor? Ay bayot ug tumboy. Wala man naghimo ang Ginoo og bayot ug tumboy. Ang gihimo ra man sa Ginoo lalaki ug babae. Pastor, kinsa day nanghimo og bayot ug tumboy? Ang yawa. Aditso pagkasulti. Ang Ginoo naghimo Adam ug Eve. Ang yawa naghimo pud siya counterfeit ba ang yawa. Ang lalaki iyang hunahon maghunahuna og babae. Pero kini sila napa ni sila chance. Pwede pa ni sila maghinulsol. Kaya ang Dios, Dios man sa gugma, amen? Ang Dios mapinasayloon. Gani katong bigaon sa Biblia. Ingon siya, wa man ko'y bana. Ingon ni Kristo. Diha, pito kabuk imong bana. Ingon na siya, ha? Manong nahibalo ka? Ay, Ginoo gud siya. Giingnan siya tawag imong bana. Ingon siya, wa ko'y bana. Siya ko'y bana nga, kana imong kauban, karon ikapito naman nimo. Daliman ka na. Walay natago kang Ginoong Hesus Kristo. So, Pride Month. Gani katong babaeng bigaon, pito kabuk yang bana. Gipasaylo gani ni Jesus. Amen? Muna, ingon ang mga Hudiyo, dili! Batuhon siya. Kung sa ingon ni Jesus, kinsay walay sala ninyo? Una mo punit og bato. Amen? Nabay ning bato siya? Wala. Kay puros na ay sala. Muna, Kristohanon, sa simbahan, makasasala ang tao nga naa diri. Walay perpekto dire. Amen? Si Pastor James, inyong gitanaw ni, dili ni perpekto. Makasala ni si Pastor James. Kay nagdeal ta dinhi og taong makasasa. Ay mo pagdahom nga ang tao gaadto simbahan balaan. Ning anhi gani mo dinhi kay dautan mo. Amen? Ingon ba ni Kristo, wala ko mianhi pagpangita sa mga matarong, ni ako pagpangita sa mga dautan. Pasalamat kita, gianhi ta ni Ginoong Kristo. Mga Kristohanon dinhi, kabigyod, nahadlok sila sa mga Hudiyo. Ang tao ga represent og problema. Matag-usa ninyo nga naa dinhi karon nga buntag, problema mo. Apil ko, problema ko. At tubangan sa Dios, mao bitaw gilansang si Kristo sa cross. Tungod nako, tungod nimo, amen? Tungod sa atong sala. So the people problem. Every Christian represent a problem. Behavioral problem. Sa atong behavior, lahi-lahi tag behavior. Lahi-lahi tag batasan. Lahi-lahi tag kinaiya. Nay kinaiya dinhi nga. Sa man si Pastor, as Lucy naman. O ba mo manugwali? Naingon anak nga kinaiya. Napoy kinaiya dinhi nga. Ay. Magkapadunggon yun si Pastor, wa. Lahi-lahi tag kinaiya. Kung manghuyab ta kay dili natin padung. Pero lagi yung nana nga tao. Sabton man sabda nato siya. Amen? Lahi-lahi ang kinaiya nato. Now, sa iglesia, aware good ko, anak. Na ay lahi-lahi nga batasan. Na ay dali masuko. Napoy tao nga, moingon buta nga, unsa man siya, maraman siya di kabalo masuko. Iya po ng kinaiya. Ingon na po iyang kinaiya. Na dili sa simbahan, uso naman giding cellphone, na amang giday cellphone. Amen? Ako ba itong gitago ako, Kasabot jud ko nga naay musimba nga gahulat og importante nga tawag. Pero okay siguro no, musulod tag simbahan nga kung naa kay mutawag gyud to karon ba. I-silent lang pud siguro atong cellphone. Amen. Unya, nindot siguro kung nagwali si pastor niya nay nagtawag, mugawas sad siguro. Di kay, hello? Oh, nagwali pa si pastor. Oh, kabalo ba ako?
Palayo lang sab siguro, amen? Kaya para dili pud madisturbo. Kaya kining cellphone murag sumpay naman gid na sa kinabuhi sa tao karon. Pwede gud na malikayan, pero naagi uban ba nga mutawag man gid ang yawa og Domingo. Nga naman ganing yawa nga Domingo gid idayal niya itunong ba gid na nagwali si pastor. Banday gid na kay magwali si pastor niya manawag yawa na. Pasinuingong ka nga pre ingon ni pastor yawa daw ka pre. Hindi daw pa mga pamaagi sa yawa. Pero Kristohanon pwede nato ni malikayan, amen? Atong paningkamutan nga dinhi sa simbahan labi na mga young people mahimo i-silent ang phone. Kunya dinhi sa simbahan likayan siguro nato nga Sunday is a time of fellowship. Karon sa una mangaon mo gawas mga pamilya ang amahan inahan anak magistorya. Pero karon mangaon sa gawas ginikanan inahan ang amahan pod ang anak pod wa nay magistoryahanay puros nagasilpon. Nindot siguro nga napud tay panahon magistoryahanay, amen? Pag dinhi sa simbahan, pwede siguro katong mga importante nimo gihulat nga text, tanawa, pag tanaw, confirm na okay na. Ibutang sad ang cellphone. Time of fellowship pud ning simba, amen? Magkaistoryahanay ta. Kay lahi na ramang kalibutan karon. Musugot ti waiting ganay basta kay naa lang sa cellphone. Magtiayon way istoryahanay. Pag naay problema, singka kausa, humana, cellphone na ito bangon. Di man na mao. Ang problema istoryahan dili kalimtan. Sugot ra isa ka semana waiting ganay basta kay maka-cellphone lang. Mura pug imong cellphone imong gipakaslan. Uy, hinumdumi Kristohanon, oy, ang imong gipakaslan imong asawa istoryahan na. Imong gipakaslan imong bana mo na imong istoryahon. Ang imong pamilya imong anak dili imong cellphone. Ubang tao imong gistorya, while ang imong anak cellphone sigig tuplok kita ko. Natulog ang bata. Natulog god. Sa maning bata kita mo na sa cellphone? While natulog ang bata, sigig ana siyang kamot. Sigig. Ala, sa maning bata. Ngano man. Sa wali ni Pastor Tagalogin, kay ang inahan karon ang ginikan tapulan mo bantay sa anak, cellphone na la ihatag. Pwede punta magtinapulan. Kaysa atong panahon, wala ba nagtinapulan atong ginikanan? Giantusan rabatan nila. Unya karon hatagan na nimong cellphone? Agoy. Uy, kaugmaon nimong anak. Lisod. Sige magdula og cellphone, susama ra nakigdula mo sa yawa. Kung sa inyo makitaan sa cellphone? Siguro na may makitaan diya nga maayo, 20%. The rest, ana? Dautan na. Nga nung nagbulag ang magtiayon, ano sa hinungdan? Cellphone. Nagsugod rag, hi. Maro tayo gisugdan, hi. Pagsugod sa hi, ingon, hello. Wa na gyud. Gikag hi, nagpaubos. Di na magtingganay sa pamilya, low na gyud. Na. Una Kristohanon, i-address nato ning problema nato sa balay. Kung nag-eskwela inyong anak, importante nga cellphone para makontak ninyo inyong anak. Pero ayaw ba inyo pasagdi inyong anak? Once a time, tanawa pod unsay history sa ginatanaw sa inyong anak. Amen? Matanaw man sa history sa cellphone, di ba? Sa gi-search sa akong anak, be? Kaya basin dili ka aware ang imong anak nakigdula na sa yawa. Ay, mga young people, kumusta mo din ha? Basin, giagbay-agbayan na ninyong yawa sa inyong cellphone. Gamiton in taon na sa yawa ang cellphone. Ayaw, in taon mo. Ayaw, palihog lang. Palihog lang. Wa ko nag-ingon nga dili pwede mag-cellphone. Gamita sa insakto. Apat dapat gyud ta badlungon ani. Kaya ang kalibutan nga atong gipuyan, grabe na kadautan. Og cellphone everywhere. Di na maistorya ni mama, sugoon ni mama, musing ka na. Sa una sugoon, tuman pa, karon musing ka na. Samok, bi? Wa pa ko nahuman. Ang sagat nga niya nahuman to sa cellphone.
Di na masugo inyong anak kay naka-cellphone na. Tawgon inyong anak, di na mo tubag. Bungol na. Kay naka-plug na ang dalunggan. Kamu pod mga young people nga nagbuhat ani, intaon maluoy mo sa inyong ginikanan. Angay gyud ta badlongon. Angay gyud ta i-correct. Amen. Kay pasagdan ta ani, wa gyud kaugmaon. Kung kamo karon, gasilpo na mo. Unsa kay kaugmaon sa inyong anak? Kung karon di mo maminaw sa inyong ginikanan. Kung kamo na mga anak, unsa nagahitsura? Umot lang, di na gid nako kaya ma-imagine. Apa dire? Ning gawas. Asagang ginikanan ani. Oy, ginikanan aning bata, asa na? Kinahanglan idil. Sa simbahan. Musulod na ba sa simbahan? Libakira. Okay raman ang musulod ka nga libakira. Basta pag-abot din putlo na ang pagkalibakira. Amen? Daghan na bang simbahan nga, naguba, nadaot tungod sa libakira. Tungod sa kang Marites. Martes. Merkulis. Abtan pag Merkulis. Kay Marites man. Alam, Merkulis na lang. Tabi, Bernes. Sabado na lang. Pagka Domingo, wakasimba. Kaya Marites na gapon. Uy, Domingo na karon, Marites na gapon ka. Nga, napabilin man ka sa Martes, nga Domingo naman. Mga Kristohanon, intaon, maluoy ta sa atong kaugalingon. Bisag Domingo, tuan, nanilingan, wa, katultulog simbahan, kay Martes ray mailhan. Ayaw na intaon, Kristohanon, maluoy ta. Daghan kayo problema nga idil sa simbahan. Amen? Sa simbahan, diri sa atong simbahan, naghunahuna ko ba kung kitay na dito sa babaw, unya sila na diri sa ubos. Unya, ilang membro mo agi o alas 10. Kay munaog din Kung kita ba, nagsimba ta dito. Unya, ilang membro mo agi alas 10. Musimba din alas 10 na. Ang uban, alas 11 na. Unsa kay gibation nila? Unsa kay kasal nila? Nanimbaw? Simba ilang membro, alas 11 na. Hapit na rin mag-amin namin. Mo pa'y pag-agi sa membro. Nagwali na rin ang pastor. Unsa kay ilang ikasulti? Na-imagine ninyo? Muingon sila, kuya, ng mga membro nila da ba? Kay mas daghan ang late. Kinumidya lang ni pero kasabot yun ko I completely understand na ay mga families din hingalagyo. Pero kasabot sab ko nga ang inyong trabaho lagyo sad. Pero gapaning kamot nga dili malate. Amen? Paningkamutan sab nato sa Ginoo nga di sabta malate. Uy. Wala ra bagyog ko nasuko. Trabaho nako magpahinumdom. Amen? Kaya kung masuko ko din wala naman imba sa Domingo. Pero constant nga gapahinumdom. Amen? Mabadlong ta sa atong bisyo. Ay, bisag ako'y badlongon. Tandog niya akong garbo ba? Di ba? Pero kung matandog ang atong garbo, okay ra na. Ang importante nga gibadlong ta. Amen? Ginikanan bitaw, badlongon ang anak, laparuhon ang anak, pero din hindi sab ko mang laparo. Kusi lang, kinagmay ba? Piktos-piktos. Mga Kristiyano, daghan kay problema ang church. Sa akong pamilya lang daan, ga problema nako. I'm sure sa inyong problema sa inyong pamilya, ga problema sad mo. Sa simbahan, ga problema ta. Pero kinahanglan nga, atong paningkamutan nga Ginoo, tabangin taon nga di ko mahimong pabugat sa simbahan. Sa mga Kristohanon nga sayo, salamat kay sayo mo. Sa mga na-late, maningkamot ta nga dili ta malate. Amen? Kaya na nato oy. Kaya. Uban sa tabang sa Ginoo. Sa atong kaugalingon, lisod. Lisod gyud. Magatiman kag bata ay perting lisura. Kana bitaw ang panahon nga tingligo, gusto na ka nga maligo siya, nya siya dili pa gusto. Ikaw ray gusto? Paglalis mo, inigligo nimo gahilak ang bata. Gahilak mo kay si David, ligoon, gahilak. Ligo, ay late na ta. So, nagay problema sa membro, sa simbahan. Sa tao, sa simbahan. Nagay na yung problema. Pero, masulbad rin yung problema basta kay natay gugma sa Ginoo. Amen?
Pero kung watay gugma sa Ginoo, di gid ni masulbat. Gugma ra gyud sa Ginoo ang solusyon sa atong problema. Verse 25. So naay people problem. Sunod nga problem, verse 25, sa atong text. So may problema din niya ito makita. Daghan man kayo ni. The Bible says, thrice was I beaten with rods. Luoy kay si Pablo, hampak, gilatos, gibunalan siya. Once was I stoned, gibato siya. Katulo pag yun, nalunod ang baroto yung isakyan. Tuwa siya sa loud, sa kadlaw, sa kagabi Gabaklay pag yun siya, kaysa una kung may sakyanan, panahon ni Pablo. Grabing binaklaya. Can you imagine, mag-travel siya, Corinth, to Galatia, to Colossae. Grabe nga travel. In perils of waters, robbers, sa pagyod, my own countrymen, heathen, city, perils in the wilderness, perils in the sea, perils among the false brethren. Ikaduha nga, problems to confront. Primero, people problem. Ikaduha, the perilous problem. Mga makuyaw nga problema. Daghan o makuyaw nga problema. Kining mga makuyaw nga problema na agian ni Paul, maragdi siguro ta kaagian ni. Maguna-una na lang ta sa atong problema. Sa problema ni Paul, gilato siya, gibato siya, nalunod ang barko yang gisakyan, sige siyang galakaw, na mga kawatan. Timbungan na bag prutas, na kawatan ni. Tumiagi na kawatan. Pabuagi ko kasapon. Kaya ako lagi gabantayan na ng kawatan, duda gyud ko, di man gyud ako masapon. Sa ako pud sa una, ako po gapangawat sa una, wa pud kasapon sa ako ang pila edad na ko ato, murag gikan, mahinumduman ako, murag gikan og 9 anyos, taingon og 14 anyos. Grabe gid ako kakawatan. Pero grasya sa Ginoo, ang kawatan sa una na pastor na karon. Ang Sunday school teacher nako, ingon pa siya, wag yung ko magdaon man ng James, mahimon ning pastor. Kaysa akong klase, mao gini pinakasipat. Tama gyud na ma'am. Pero gikaluyan sa Ginoo. Grabe nga mga kaagi ni Paul, hadlok pa siya kay nay kawatan, nay mga tulisan, gaatang niya. Kristohano na ay gitawag nga perilous problem, mga makuyaw nga problema sa atong kinabuhi. Nabay mga makuyaw nga problema midangat sa imong kinabuhi? Sa akong kinabuhi, bagura ko miagi og kakuyaw nga problema nga katong nahulog ko, binakog mamatay na ko. So, nahulog ko sa San Simon ba? Atop sa second floor ni Pastor Marlon siyang simbahan. Perilous problem. Ang uban, nabanggaan. Ang uban, nahulog sa kahoy. Daghan, mga perilous problem. Si Brad Jeremy, nahulog sab na siya. Perilous problem. Nya siyempre, pag mabalda atong lawas ang kapital, apektado atong pamilya, apektado ang panginabuhi, perilous, naagi gitawag nga mga perilous problem. Pero kung moabot manggaling ni, timana nato si Pablo, grabe nga perilous problem, gibato, gilatos, nalunod, pero nakasurvive si Pablo. Kung si Jonah nakasurvive sa isda, di ba, gikaon siya sa isda? Kung si Daniel nakasurvive siya sa, Leon. Kinsa pa gyud? Si Moises nakasurvive sila sa dagat, nakatabok sila. I believe ang atong problema kaya po ni nato tabokon. Amen? Uban sa tabang sa Ginoo. Nagay mga perilous problem. Mamlalay, kaagi sab ni siya, grabe gyud nga perilous problem. Pila ka tuig nga battle ato. Gamay gud ni si Mamlalay sa una, pero karon gamay gyapon. Di ko kalimot didto. Simbahan mo adto siya ito, appeal meeting, muhilak. Grabe gyud nga problema. Kahinungdom ako na siya, night time nga nagunahon na siya mag-suicide. Pero grasya ra gyud sa Ginoo, amen? Nagyoy mga kuyaw nga problema sa atong kinabuhi. Problema sa pamilya, problema nato sa daghan.
na mga perilous problem, na mga aksidente, mga problema, kwarta, daghan kayong problema. So sa Biblia na mga perilous problem. Pero ingon sa 2 Timothy chapter 3, sa last days, perilous time shall come. Nagyoy mga makuyaw nga panahon. Amen? Sa una, ang mga young people, batanon, anak, mulakaw, gabi, muli, o gabi, di tamahadlok. Karon mulakaw, gabi, magdi na nato palakon, kaya ang gabi karon magdi na normal. Di ba? Nanay mang hold up, nanay mang dunggab. Perilous na ang atong panahon. Yung sa Biblia, perilous time shall come. Ug mao na gyud ni atong panahon karon. So naay mga perilous problem na atong ma-encounter sa atong kinabuhi. Muna nga, dangop ra gyud ta sa atong Ginoo, salig ra gyud ta sa atong Ginoo, despite sa perilous problem, kung nahulog man ta, makalingkawas ra lagi ta. Amen? Financial problem, perting lisuda, na mga utang, perilous na. Ang utang gagukod nimo. Wala tay kabayad. Dili gyud na basta-basta. Pero dangop ra gyud ta sa atong Ginoo. Sunod unsa pa nga problema? Si Pablo kapila siya hapit gipatay, hapit mamatay, gibato, gibunalan, gibutang pag yung prisohan, mga perilous problem. Verse 27, unsa pa gyud nagani Pablo din in weariness, in painfulness. Kaagi gyud si Pablo nga naluya. Pero at the same time, si Pablo nag-ingon, and let us not be weary, Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Pero ingon ni Pablo, in weariness, ning agi siya kaluya, ning agi siya kakapoy, ning agi siya nga na-discourage, and painfulness, sakit, na mga kasakitan, sakit ngipon, sakit ulo, sakit tiyan, ano sabay sakit? Sakit puson. Sakit bulsa? Grabe ng sakit. Away, tambal na. Sakit bulsa. Oh. Daghan kayong sakit. Si Pablo, ning agi po siya kasakitan. O sayang kasakitan, wagan siya maayo. Pero ingon sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. In watchings, walay tulog. Jingki, may yung duman ako, walay tulog. Dili na lalim, oy, walay tulog. Napoy time nga di ko katulog. Usahay, tagtulog kagabi Kana bitaw mag-insomnia ko. Una-una ako sa mga membro ba. Saan naman yung mga membro sa simbahan? Nagi time, mag-una-una ko. Nya, pag once may insomnia ko, duha, tulog kagabi, di ko makatulog. Bisag mapiyong akong mata, akong una-una, siging galakaw. Saan na akong una-una, galakaw? Hindi. Si Paul, kagi po siya in watchings, way tulog, hunger, kagutom. Sa pagyod, uhaw, fasting, cold, tugnaw kayo, way sanina. Oh, nakedness, dali mo kagtuwa ka sa loud, usa ka adlaw, usa ka gabi. So ikatulong nga problema to confront sa atong kinabuhi, moatubang gyud ta. Ikumpronta gyud ni natong physical problem. Nagi mga physical problem. Kinsa may mga naisakit dire? Healthy man mo tanan. Oh, si Tatay Abragan, daw si arthritis. Sakit din na, arthritis. Di nalalim. Kaya akong amahan, arthritis sabdo. Ning agi to siya nga skin and bone na lang. Abi ng payata. Ingon pa niya, daw mamatay na gid ko. Jim, siyampo ko, nga mamatay na ko. Kay di na gid na ko, kaya ni nga sakit. Mura po buang, giampuan ako, katawan ng taon minto sa ospital. Lord, kuhaan na ni si tatay, kay gusto na siya mamatay. Ipapahulay na ni siya. Ang mga pasyente nagtanaw sa mua. Kaya nabi, sa ospital niya, ward. Kay, luwas na. Gusto na siya matug langit. Kasiguro na siya, nga makato siya langit. Di, unsa pa kayon? Pero wapod siya namatay. Naka-recover, naayo. Pagkaayo na niya. Ako naglawas. Himo na siya fish pan. Ay na, wala na iyang arthritis. Tagsa na lang mo tukar. Pero sa diyang naayo na siya.
Wa na ko nagdahom nga mamatay. Kay Hilonggo ba ya? Kay sa Hilonggo, ingon pa nila, sa amon to ya, tag 120, 150, di pagid mamatay, ay ginpatay na lang namon. Ingon na ang Hilonggo, tag 150 ang edad, patyo na lang nila, kay di man mamatay, patyo na lang nila. Kay sabi na kung maabot to sa tatay 120, 74. Kay natulog siya, namatay ragid siya. Kaya huwag may abot, pato 120, mapugos na lang din niya. Kay Longgo bitami Te, patyon na lang ni. Kay 120 na niya. Yung nana sa Longgo, pambugay. 120, 150, di pa man mamatay. Patyon na lang nila. Pero sa atong kinabuhi, nagyoy physical problem. Nagyoy problema sa lawas. Amen? Karon tingali, himsog pa ka, baskog pa ka, may pakaglawas. Ayaw abusuhin mong lawas. Abusuhan ni mong lawas, pag abot ni mo basing 40 pa lang ka, wala. Kuyo na ka. Maglakaw ka, magkiyo na kay abusado sa lawas. Ang uban, 50 wala na, apikin ang lawas kay sa batanon pa, gaabuso. Usa kita karon, salamatan ay pulong sa Dios, gabadlong nato, di nato abusuhan natong lawas. Amen? At timanon, hilamusi pod. Ligo-ligo pag may time. Bitaw, atiman sa lawas. Kung bisyoso ka, ay singlon yung ka sa imong lawas pag abot sa panahon. Grasya na lang makaabot ka, gikan sa imong pagbisyo, may lang makaabot kag 30 ka tuig. Ang uban, di na, kay, abusado man sa lawas. So, adunay gitawag physical problem. Nagay weariness. Sakit tuhod, sakit, tanan mga lutahan, di ba? Usay, wanta kabalo. Ang kidney na to, yung give up na. Kay, panahon sa tingtulog, tingpahulay. Dapat ang atong kidney mo pahulay, unya kay ato manggabusuhan. Muna nga, maningil gyud atong lawas. So, adunay mga physical problem nga i-confront gyud nato. Ha? Problems to confront. Ganina sa church na problems nga i-confront nato. Sa atong kinabuhi na physical problem, lawas nato. Dili man ako'y muantos na imong lawas, ikaw man, so pati man na imong lawas. Pakana ginsakto, paimna ginsakto, at agig insakto nga vitamins, insakto nga pahulay, ang kulang nga pahulay makadaot sa lawas. Maningil gid imong lawas. So, adunay physical problem. Verse 28. Katapusan. So, tulo kapi. The people problem, the perilous problem, the physical problem. O verse 28, unsa man nga problem dire? Beside those things that are without, that which cometh me upon me daily, the care of all the churches. Adunay gitawag nga psychological problem. Si Paul, bisan pagsakit, umot sa tong sakit ni Paul. Basta kay grabe to yang sakit, ng grabing hangyo niya sa Ginoo pero wa siya maayo. Travel gyapon siya, biyahe gyapon siya niya. Kabalo mo siya ingon? Verse 28. Beside those things that are without, kining gibati nako sa akong lawas ingon pa ni Pablo, naagyapon kanako ang kabalaka sa kasimbahanan. Bisan pagdaying na si Pablo, concern gyapon siya sa mga kalag sa tao. Psychological problem. Si Pablo ang niyang hunahuna, kanunay active, kanunay galihok psychologically, ang niyang hunahuna nga ma-save, ang niyang hunahuna gani iyang prayer nga ma-save ang Israel. Iyang prayer that they might be saved. Mo na kugi gid siya lakaw, kugi gid siya pagwali, gidakop na siya, giingnan na siya nga di na ka magwali. Gisulod siya prisuhan. Kasi nang pagawa siya ha. Ang anghel, di ba gilinog kusog kayo? Ipagawa siya sa anghel. Paggawa siya sa prisuhan, ning undang masagwali? Ning wali ra gyapon. Napriso siya kay nagwali. Pagabot sa prisuhan, ano siyang gibuhat? Nagwali. Naluwas ang mga piniriso. Pagwali niya, gibato siya. Patay.
Napatay gid si Pablo. Pero gibuhi siya sa Ginoo. Pagkabuhi niya, namingwali ra gyapon. Pero usahay na psychological problem. Kini atong huna-huna ba? Advance kaayo. Una kaayo. Si Pablo bisan pag yang dying na siya, weary na siya, pero ang yang huna-huna active, alive, gapamuhat sa bulaton sa Ginoo. Pero di nato pasubrahan. Kay basin matuyok niya. Kay naay psychological problem. Nagkahubo-hubo na gud si Pablo. Yun sa Biblia, nakedness. Kagutom-gutom na gud si Pablo. Pero sa ingon niya, beside those things that are without, that cometh upon me daily, the care of all the churches. Kabalo mo nga nung naata karon, nakatigom ta karon, naglungtad ta karon, it's because of Paul. Siya ang apostol sa Gentiles. Nakadungog ta sa pulong sa Dios, naabot sa ato ang maayong balita tungod ni Pablo, because Paul cares so much nga bisan in trouble physically, salamat nga he is always active mentally. Amen? But warning po sa ato, magbantay ta sa psychological problem. Mentally, it's not also wise, it's not also healthy nga di ka mag-amping sa mental nimo. Kabasin, sige na lang kagbasa Bible niya, wala kay kaon-kaon. Kagbasa na lang kag Bible. Ay na, buwang yung kapadulong. Mga Kristohanon, mo ni ang mga problems nga dapat nato i-confront. Amen? Sa atong Christian life, timan matag tao na problema. Kung ngay tao mo dol sa imuha, that means na kinahanglan siya sa imong tabang. Kung makatabang ka, why not? Extend sa imong tabang. Pero nagyoy limitation ang atong tabang. Kung wala na gyud tayo mahimo, pasabta. Maura gyud niya akong mahimo, wala na gyud ko ilain pang mahimo. Yan po nato sa Ginoo. Perilous problem, physical problem, and psychological problem. Christians, ayaw himoa ang physical problem mahimo nga hindran sa pag-alagad sa Ginoo. Kay si Pablo, wala na himong hindran siyang physical problem. Nagpadayon siya pag-alagad sa Dios. Muna nga sa atong kinabuhi, mo confront gyud ta ani nga problema. Amen? Sa atong Christian life, si Pablo ning aging problema. Kasakit, kapitos, kawadon. Di na ko musimba kay grabe nga kawadon. Si Pablo kaagi sa bani. Pero wa siya muundang. Amen? Og tungod kay si Pablo wa muundang, ni ata karon. Kay kung niundang ba si Pablo, wa gyud ta dinhi karon ba? Di kita magtigom. Nakatigom ta karon kay si Paul mao ang apostol sa mga Hintil. The rest, Matthew, James, Peter, Bartolome, isa pang mga apostles. Philip, asa naman sila? Tuara sila sa Hudiyo. Pasalamat ang anay usa. Amen? Na nag-care sa tuwa. He cares so much na nakadungog ka sa pulong sa Dios. Kay si Paul nagpakabana sa mga Hintil. Mo nakita pod nga nakadungog sa pulong sa Dios, mo paambit pud ta ngadto kanila. O sa uban nga makadungog sa pulong sa Dios. Let's all stand, tindog tatanan. Hanggang ang tanan sa pagtindog. Asa naman tong maliho ko Glenn be? Let's sing one song. Page number. Diyan na lang Ma'am Jing bin, kay Bisaya diyan Ma'am Jing. Diyan na lang Bisaya kay para makita nato sa screen. Atong awiton
Kanang madugay pa ba Ginoo? Magpiano please. Still lang din nga pa eh. Sige, sugod na ma'am. Dili masayran ang takna sa pagbalik. Sige, verse number 1. Dili masay. Ready? Dili masayran ang tak sa pagbalik. Wait, kadali lang. Ready? Dili masay tak na sa balik sa Ginoo kong labing mahimayaon tingali ka sa sayo kabuntagon nga kita paglalinot niya madugay pa Ginoo nga mosinggit kami niya na si Jesu Kristo. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Last verse. Verse 4. Ang mga kasakit paghilak mawagtang pulihan mangkalipay lalinon kita sa kaniya kung si Kristo mo balik nganhi madugay pa ba Ginoo nga mosinggit kami niya na si Jesu Kristo. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Let's pray. Ambot ta. O Dios nga labing gamhanan, Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga pulong. Imong gihatag kini Ginoo ang kasulatan aron pagbadlong, pagmatuto, pagtulid Ginoo sa mga Kristohanon. Salamat Ginoo sa pagbadlong karon nga buntag. Akong ginampo o Dios nga imong pulong motuhop sa among kasing-kasing. Salamat nga imo kaming gibadlong, gihatagan Ginoo og pahimangno akong pagampo o Dios nga unta ang mga Kristohanon Ginoo. Pinaagi ninyo pagbadlong, makita namo Ginoo ang kabaguhan o Dios. Tabangi kami, di namo Ginoo mahimo kung wala ang imong tabang. Busa Lord, ang imong pulong, among nadunggan, tabangi nga motuhop gyud sa matagusan namo kasing-kasing. Amo kini itugyan, pasalamatan og lauman nga madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta ha ang igsoon sa pagtuo? Unya, wala say mo uli kay